Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his cloth became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate, and they were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged him, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. In this Mass, we pray in a special way for our brothers and sisters in the Middle East, especially those who are affected by the war. We pray for their safety, we pray for their family. Binibiro ko yung mga taga Dubai because I have a scheduled Mission Filipino in October next year. Ano po? Sabi ko sa kanila, ano ba naman meron kayo? Nung first time niyo akong in-invite, may COVID. Nung second time niyo akong in-invite, na-stroke ako. Ngayong pangatlo, may gera na kayo. Ano ba naman? Di po ba, no? Sabi, tapos na yan, Father, tapos na. Second, we would like to thank all who have donated their blood through our Red Cross bloodletting program. Ano po? We pray for those who have given their blood. And we say thank you. Last Sunday, we talked about the temptations. The 3 temptations. And it's good to understand this, that you can overcome any temptation according to your love. You can overcome any temptation because of love. Not because of knowledge, not because of strength, but because of love. Jesus was able to overcome the 3 temptations written in the scriptures. I would believe there are more that came, only 3 was written, because of his love for his Father. That's the greatest reason. Kaya nga, pag sinasabi ko yan sa mga lalaki o babae, may asawa, pag kayo ay nagpatukso sa kabit, isa lang ibig sabihin nun, hindi nyo talaga mahal ang inyong asawa. Yun lang yun. Ano po? Kasi kung mahal ninyo, hindi nyo yan ipagpapalit. Hello? Di po ba, anak? Kahit gaano kaganda ang manunokso sa inyo, kung mahal ninyo ang inyong asawa, hindi nyo yan ipagpapalit. Ganun lang kasimple. Kaya nga sabi ni Saint Ignatius of Loyola, to avoid sin, you must do something. You avoid the occasion and you increase your love. You avoid the occasion and you increase your love. Ganun lang yun. Kahit gaano ang panunokso, kung malaki ang iyong pag-ibig, gagawin mo ang lahat. What is the reading trying to tell us today?
Because of that love, Abram, take note, Abram said yes to the invitation of God. Well, what is unusual with that? Abram was called by God at the age of 75. Can you imagine? 75, pahiga ka na nun. Retired ka na nun. Ang iniisip mo nun, magpahinga na lang. Pero, dahil mahal mo ang Diyos, umuo ka. Di po ba, ano? Alam niyo ba ang pinakamahirap utusan? Yung nakainat na sa kama. Naranasan niyo ba yon? Yung nakahiga na kayong ganyan. Bigla kayong inutusan. Ang hirap nun. No? Oo. Pag-ibig talagang dahilan. Di po ba, ano? Inis na inis ako sa aso ko na kung kailan nakahiga na akong ganyan, pinatay mo na ang ilaw, biglang magpupupo. Talagang napapagalitan ko. Tapos titingnan kanyang napakaamong mukha. Di ba? Wala kang dahilan para magalit. Ano po? Dala sa pag-ibig, you are willing to do beyond what is comfortable. What is the second reading trying to tell us? Because of love, you are willing to suffer. Because of love, you are willing to suffer. Many times I've said this, not all who suffer because of love. Hindi lahat na nagdusa ay dahil sa pag-ibig. Pero yung mga umiibig, willing na magdusa. Di po ba, anak? Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. Pero yung nagmamahal, talagang hindi makapagtiis. Nagbibigay talaga sila. Hindi lahat na nagsasakripisyo, nagmamahal, pero yung mga nagmamahal, marunong magsakripisyo. Makapangyarihan ang pag-ibig sa bawat gawain. Kaya nga, ano ang punchline? Pag sinabing, mahal mo ako, di ba? Ano? Naku, yari ka doon. Ha? Pag umuo ka, may kapalit yun. Di po ba? Ano? Patunayan mo. Ha? The second reading reminds us of what? You are willing to embrace and endure not only difficulties, but even suffering. What is the gospel trying to tell us? We just came from Israel, and one of the places you visit is Mount Tabor, the place of the transfiguration. And you will see the three tents or the three chapel. One for Elijah, one for Moses, and the middle is one for Jesus. Ang aking tanong palagi ay, paano nila nakilala si Elijah o si Moses? Na yung mga yun ay pinanganak, matagal na bago pa sila pinanganak. Marahil, there must be something distinctive in that person. And the many reflection is, Jesus is with Elijah and Moses because he is the fulfillment of the prophecy and he is the fulfillment of the law. Elijah was the prophet, Moses was the giver of the law. Hindi po ba? Pero, I would say, Elijah and Moses was there to tell the disciples that my son, my beloved son, is not Elijah, he is not Moses, and he is my son, so listen to him. What is the context? Because Jesus asked them, who do people say that I am? You are one of the prophets. You are Elijah. Di po ba? So, in that situation, in that occurrence, the Father affirmed Jesus that He is my beloved Son. He is not the prophet, Elijah, and He is not the lawgiver whom you know, Moses.
He is my beloved Son. So, you listen to Him. My dear friends, my brothers and sisters, pag sinabing beloved, wala nang iba. Wala nang ibang minamahal ang Ama maliban kay Jesus at wala nang ibang nagmamahal kay Jesus maliban sa Ama. At dahil sa pagmamahal ng Ama, walang ginawa si Jesus kundi gawin ang kalooban ng Ama, dala ng kanyang pagmamahal sa Ama. Dala ng kanyang pagmamahal sa Kanya. Ano ang hamon sa Kwaresma? Naway gawin natin ang mga bagay, hindi dahil ito'y hinihingi, hindi dahil ito'y inaasahan, hindi dahil ito ang makabubuti, kundi dala ng pagmamahal. There are a lot of things we fail to do out of love. Minsan, ginagawa natin dahil tayo natatakot lang. Mga minamahal na mga kapatid, pag tinuruan mo ang bata na gawin ng may pagmamahal habang sila'y maliliit, you inculcate to them the value rather than the price. They will grow up appreciating the experience rather than the things they receive. As I always say this, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Anumang mahal na bagay na meron kayo, pagdating ng araw, magiging walang halaga yan. Magsabi kayo. Anumang mahal na bagay, magsabi kayo. Ha? Isipin nyo na ano kaya ang mahal na bagay na pagdating ng araw, lahat yan ay walang halaga. Kahit gaano kamahal ang sasakyan mo. Ano pa? Nagdadrive kami. Nakasakay kami. Yung aming driver sa pilgrimage, naging kaibigan ko na. Siyang may-ari ng bus company. At merong sasakyan sa harapan namin. Sasakyan. At sabi niya sa akin, that is the new car. Tinignan ko. Ang ganda nga naman. Sabi niya, that is a very expensive car. You can buy 2 buses with that car. At sabi ko, really? Sabi, how much that car cost? Nung tinignan namin sa Google, yung presyo ng kotse, 12.9 million. If you buy it in Israel, you will put 200,000 tax over it. Iniisip ko, bumili ka na lang ng kondo, di po ba? Ano? Lagyan mo na lang gulong. At least, kondo ang tumatakbo, di po ba? Ano? But people really buy something expensive. Walang pinagkaiba sa relo yan. Kahit gaano kamahal ang relo, parehas lang ang oras. Di po ba, ano? Parehas lang ang oras. Mananabi ako, huwag magagalit yung mga babae, ha? Huwag magagalit, ha? Nakapila ako minsan sa Watson. Ano po? Ha? May 2 babae doon. Ang ingay. Ha? Ang ingay. Kwentuhan, sabi, sale ang lipstick. So ako naman, wala naman ako asawa, pero interesado ako, ano ba itong pinagkukwentuhang lipstick? Ano po? 50%. Sabi niya, ang lipstick na yan, 2,000. Sabi ko, grabe. Ang mahal naman ng lipstick na. Di ba? So sinisilip kong ganyan yung lipstick. Kaya sila pumibili kasi 50% discount. Ano po? Ang malungkot na kwento ay nung nagbabayad na ako, tinitingnan ko sila. Pangit naman ang labi. Sobra ka naman tumawa. Alam nyo, sayang. Di ba, ano?
Sana maliwanag sa inyo kung ano ang inyong pinagkakabalahan. Ha? Kung ano ang inyong pinagkakabalahan. Ano pa? My dear, sorry ha, sorry. Wala akong maisip na example eh. Pero maliwanag yun. Ano po? Maliwanag yun. Hindi lahat ng mahal, maayos. Do not forget that. Hindi lahat ng mahal, maayos. Learn to know what is more important. As I always say this, whatever the reason, choose the most loving thing to do. Choose the most loving thing to do. I assure you, you will be proud someday by saying, I have done it out of love, not by saying, mahal yan. Mahal yan. Because some people would say, uy, mahal yan. Kung ano ang mahal sa iyo, minsan walang halaga sa iba. Again, do not forget this. Minsan kung anong mahal sa iyo, walang halaga sa iba. Choose the most loving thing to do. Because if you are capable of loving, you are capable of enduring. Amen.